Ang dami ng gulong-gulo, 'di ba? Tina-target nila ang mga Duterte talaga as in super duper. Nako, si General Torre, kinasuhan, sinampahan ng kaso si Pangulong Duterte. Nako, PNP, CIDG na si Torre sinampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterances si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa DOJ. Sabi ni Torre, ito ang sinabi ni Torre, ha, i-share ko sa inyo. Hindi naman ako si Torre para magagawa ng skandalo or chismis. Siya talaga ang nagsabi, mga kabibig. So ito ang sinabi ni Torre ngayon at nag-uusapan ng maraming netizen. Sabi dito, puro patay-patay na lang. Tapos, if they will be taken on their word, biglang sasabihin joke only. Or ang latest na palusot, he is just expressing a legal opinion. Hindi na pwede yon. That's too much. Sabi ni Brigadier General Nicholas Torre III. Uy, iba si Torre ngayon. Palaban na si Torre, mga kabibig. Sabi ng mga netizen, uy, iba si Torre, ha? Parang iba na ang kanyang lakas ngayon. Oh, palaban na siya. Pati si PRRD ay kanyang babanggain. Pati ang mga Duterte ay babanggain. Kasi sabi ni Tory, hindi na yan pwede. Yung joke-joke ni Duterte, hindi yan pwede. That's too much. Uy, iba. Palakpakan nyo ba si Torre? Mga kabibig, magbibigay ng palakpakan dyan kay Torre. Di ba? Palakpakan naman dyan. Kayo talaga hindi magbibigay ng palakpakan kay Torre. Di ba, mga loyalista o mga bangagnista at mga ano ba, kampo ng kadiliman at kasamaan. Yung mga team sinusuka, sabi nila. So palakpakan ninyo si Torre kasi talagang nakafocus na ang gobyernong ito sa mga Duterte. Si Sara, sabi ng NBI, bahala na ang DOJ kung sasampahan ng kaso or hindi. Grave threats and inciting to sedition. Si Torre naman ay sasampahan ng kaso si Pangulong Duterte sa DOJ. Ano ang kaso ni Torre na sinampa? Inciting to sedition and unlawful utterances. Wow! So ang dalawang Duterte ay sinampahan or depende na sa DOJ kung ano ang kanilang reaction hinggil dito, kung sasampahan ba ng DOJ ang ang mag-ama. Naku, grabe, ha? In fairness, sikat na sikat ang mga Duterte ngayon. Hindi ba nila alam, the more na iti-threaten nila ang mga Duterte, the more na pipigain nila ang Duterte, the more ang mga supporters ay hindi sila iiwanan. So ito na si Tory, mga kabibig, sa isang interview kung saan talagang pinanininigan niya. Ito na. Situation with the filing of the NBI ng cases din. Alam niyo, hindi ito, this is beyond politics eh. This is beyond politics. Huwag niyo isipin na ito ay politika at ako'y ginagawa to para kilingan ang politika. Wala kami politika dyan. Ang nakalagay dun sa statement ay maliwanag na enumeration ng mga violation of laws na nakasulat sa ating mga batas. Hindi po pwedeng lapastanganin lang yun ng ganun-ganun na lang. Lalo na ng isang tao na palaging nasa limelight, palaging nagbibigay ng kung ano-anong mga assurances na at the end of the day, pag nangyari nga, ay biglang na lang iiwanan ang kanyang mga pinangakuan. Sir, for grade threats po ba ang sa ngayon, ang sa amin is unlawful occurrences. Nasa case build-up ngayon yan, kung gustong dagdagan ng DOJ ang kanilang mga nakikitang mga kaso. May walang sedition, sir. Unlawful utterance. Meron kaming, may pinapinal ako, inciting to sedition. Kasi inciting to sedition naman talaga. Ginawa. So, inciting to sedition tsaka unlawful utterances po. Okay. Clear. So yun, kabibig. So yun ang nangyari. So yun ang ipa-file ni Torre. So ito naman ang komento ng ating mga netizen. Bakit siya ang nagreklamo? Hindi ang Senate people. May sumundot sa ni Torre. Gorgorin si Torre. Daming kasalanan sa KOJC. Palang, ganyang klaseng tao hindi dapat tularan. Walang sariling utak basta inuutos na may kapal. Huwag naman po kayong ganyan kay General Torre. Baka nakita lang niya ang video na hindi na maganda. Kaya sabi niya na this is too much. Yun ang sabi ni Torre. So, kailangan ng kasuhan si Digong. Oh, 'di ba? Ito na.
Ito pa ang sabi ng ilang netizen, bakit ito ang naging general at hippie ng CIDG? Hindi man lang matanto kung rhetoric o seryoso ang isang statement. Kawawa ang bansa sa mga taong ganito ang hugis ng utak. Uy, wag kayong ganyan, wag kayong mag-ano ng tawag dito, parang minaliit nyo si si Tore. Baka yun lang ang kanyang pag-understand. Baka sabi niya, sobra na. Never again. Ganon. May ibasura na naman kaso ang fiskal. Yung mamigat naman, sir, wag yung no probable cause kasi nakakahiya sa hanay ninyo. Mga sunog na kayo sa kahit hit nyo. At tingin nyo, maniniwala pa sa inyong mga pulis kayo. Uy, wag kayong ganyan ha. Paniwalaan pa rin natin ang mga pulis. Diba? They keep our community safety. Mga kabibig, wag kayong ganyan. Diba? Well, ito naman yung mga komento ng mga netizen natin based on their perception, based on their observation. Kaya hintayin lang tayo sa development tungkol dito mga kabibig, 'di ba? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Pangulong Duterte hinggil dito na kinasuhan siya, nagsampa ng patong-patong na reklamo si CIDG Director Brigadier General Nicolas Torre laban kay Pangulong Duterte. Kaugnay ng pahig nito sa laban sa mga senador. Pero hinihintay ng mga netizen na sana may mga senador din na tutulong para ma-push daw itong pagsampa ng kaso ni General Torre, mga kabibig. Ako, ano ang iyong komento tungkol dito? Ako naman, kung may probable cause, kasuhan, pero kung wala, ay basura din yan, 'di ba? So kailangan talagang mag-ano sila ng mga witnesses. I think the video itself serve as the witness, mga kabibig. Talaga ba? Papatulan ba yan ng DOJ yung video na yon? Kung intindihin mo yung video na yon is parang rhetoric lang yon or ano ba? Inciting to sedition ba? Or grave threats na ba yun? Mga kabibig, ano sa palagay nyo? Kayo, nanood naman kayo sa video ni Digong. Yung iba nga, nandoon, tumawa pa sa pasakalye ni Digong. So, kung hindi pa yung, ito kasi ang aking pag-understand ha, disclaimer lang. Kung sinabi ni Digong that time na papatayin natin ang 15 senador, susugurin natin, gamitan natin tahas, bubumbahin natin, mga ganun. There's a possibility. Pero ang mga tao doon tumatawa. So it means natatawa sila sa sinasabi ni Digong. At si Digong that time, seryoso ba? Ewan ko, seryoso ba yung pagmumukha niya? Balikan nga natin ulit yung mukha ni Digong that time na sasabihin niya. Papatayin niya ang 15 senators. Saan ba yun? Trending na trending yun. Grabe talaga si Digong, no? Kung si Digong talaga ang magsalita, talagang lahat ng tao ay, tawag dito, mamumblema talaga. Parang, aywan ba? Oy, anong nasa sa mga Duterte? Kasi kabibig, panalo na si Sara sa 2028 senator sa pagiging presidente, 'di ba? So natural, hahanapan talaga ng butas. Pati si Digong baka ma-disqualified yan sa pagiging mayor, kung maging mayor yan. Uy, grabe naman kayo. So ito, balikan natin yung video ni Digong ha, na kung saan, ano yung sinabi ni Digong, papatayan niya ang 15 senador. Digong talaga, eh. Uy, ba't ka natawa ka, bibig? Ano lang, Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. tumawa ang mga tao. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Tingnan niyo kabibig, oh. Yung sinabi ni Digong, na papatayan niya ang mga senador, nasa likod niya si Ruben Padilla. Diba? Nakita niyo? Si Ruben Padilla, part yan sa 15 senador. I think so. Diba? So, kung talagang nasaktan ang mga senador, dapat sana itong si Ruben Padilla walk out. Oh. Or di kaya, tawag dito, sinapak itong si Digong. Pero si Ruben Padilla parang kulang. Kasi kilala niya si Digong. Kasi ang mga Bisaya, kabibig. Iba kasi ang mga Bisaya eh. Oh. Yung feeling nyo, seryoso na ang sinasabi, pero joke lang pala. Oh, ang sabi ni Digong, like this one. Yung mga Bisaya, parang
pagtatawanan lang na ito. Kasi parang joke-joke lang yan sa lugar ng mga Bisaya. Yung parang ginawang tawag dito, papalipas sa oras. Let's continue. Pero pinapalakpakan siya ng mga, nako, yung mga pumalakpak dito, baka ipatawag kayo ni, ni Torre. Baka kasuhan din kayo ni Torre. Kasi parang agree kayo sa sinabi ni Digong. Nako, delikado yung mga pagmumukha nyo dito, oy. So sana hindi kayo pumalakpak. 'Di ba? Ako po.